Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid. Ako po si Sister Lardy Saliedo, CRC Chess Daughter Church. Samahan niyo po ako sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw na debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang salita ng Diyos mula sa Hukom chapter 15 verse 1 to 3. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po ay dumako muna sa maikling panalangin. Ama namin sa langit, salamat po sa iyong kabutihan at pag-ibig sa aming buhay. Gabayan mo po kami sa bawat araw. Bigyan ng karunungan, lakas at kapayapaan. Ingatan mo rin ang aming pamilya at mga mahal sa buhay. Naway mamuhay kami ayon sa iyong kalooban at magbigay luwalhati sa iyong pangalan. Pangalan ni Jesus. Amen. Ang title ng Bible verse po na tatalakayin natin ngayong umaga ay Hukom chapter 15 verse 1 to 3 na pinamagatang The Retaliation Back and Forth. Basahin po natin ang verse 1. Hindi nagtagal at dumating ang panahon ng anihan. Dala ang isang batang kambing, dinalaw ni Samson ang kanyang asawa, ngunit ayaw siyang papasukin ng biyanan niyang lalaki. Verse 2. Sa halip ay sinabi, akala ko'y galit na galit ka sa kanya, kaya binigay siya sa kaibigan mo. Ngunit kung gusto mo na rayan ang mas batang kapatid niya at mas maganda pa sa kanya, maaari mo na siyang kunin. Verse 3. Sumagot si Samson sa ginawa niyang iyan. Hindi ninyo ako maaaring sisihin sa gagawin ko sa inyong mga Pilistiyo. Sa talatang ito, bumalik si Samson upang dalawin ang kanyang asawa, ngunit nalaman niyang ibinigay na ito sa ibang lalaki. Dahil dito, labis siyang nagalit at nagpa siya na gumanti. Ipinapakita ng pangyayaring ito kung paano maaaring magbunga ng mas malaking problema ang galit paghihiganti. Maraming pagkakataon sa ating buhay na nasasaktan tayo dahil sa mga bagay na hindi natin inaasahan. Kapag nasaktan, madalas natin gustong gumanti, patunayan na tayo ay tama. Ngunit itinuturo ng Diyos na ang ating tugon ay hindi dapat nakabati sa galit, kundi sa kanyang karunungan at kalooban. Ang galit ay likas na damdamin. Ngunit kapag ito ay nanguna sa ating mga desisyon, maaari ito magdulot ng kapahamakan sa ating sarili at sa iba. Nais ng Diyos na matutunan nating ipagkatiwala sa Kanya ang ating mga sugat at hinanakit. Ang conclusion ko sa talatang ito ay paalala na ang galit at paghihiganti ay maaaring magpalala ng mga sitwasyon. Sa halip na gumanti, piliin nating magtiwala sa Diyos sapagkat Siya ang makatarungang hukom na nakakaalam ng lahat. Ipinapakita nito kung paano magdulot ng mas malaking sagalot ang galit. Maaaring desisyon ng paghihiganti. Nang malaman ni Samson na ibinigay ang kanyang asawa sa iba, nasaktan siya at nagalit kaya nagpasya siyang gumanti. Ang pangyayaring ito ay paalala na kapag hinayaan natin maghari ang galit sa ating puso, ay maaari itong humantong sa mas maraming problema at pagkasira ng relasyon. Bilang mananampalataya, natawag tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanya at piliin ang pagpapatawad kaysa paghihiganti. Ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan hindi sa pagganti, kundi sa pagsunod sa kalooban ng Diyos at paglalakad sa Kanyang karunungan. Tayo po ay manalangin. Aming Ama sa langit, salamat po sa iyong salita na nagtuturo sa amin. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong hinayaan naming mangibabaw ang galit at paghiganti sa aming puso. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyo sa gitna ng mga hindi pagkakunawaan at mga sugat ng aming nararanasan. Bigyan mo kami ng karunungan upang makagawa ng mga desisyon na ayon sa iyong kalooban. Turuan mo kami magpatawad, magmahal at magpakita ng biyaya sa iba. Naway ang iyong kapayapaan ang maghari sa aming puso at isipan araw-araw. Panginoon, tulungan mo kaming kontrolin ang aming galit at huwag magpadala sa paghiganti. Bigyan mo kami ng pusong marunong magpatawad at magtiwala sa iyong katarungan. Gabayan mo ang aming mga desisyon upang ang aming buhay ay maging kalugod-lugod sa iyo. Aming makapangyarihang Diyos, inilalapit din po namin sa iyo ang aming bansa. Naway pagpalain mo ang aming mga pinuno ng karunungan, tapatan at takot sa iyo upang makapaglingkod sila ng may katarungan at pagmamahal sa mamayan. Pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilay-nilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos na maging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming asamahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita sa programang Tinapay mula sa Langit. Malaya din po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ang may pagpapala sa iba. Pagpalain po tayo ng lahat ng Panginoon. Magandang umaga and God bless po sa atin. To God be all the glory.